si Grace Samaniego, nirereklamo niya, idol, yung kanyang nanay na kinokontrol ang kanyang buhay daw, idol. At ayaw nitong makipagrelasyon sa lalaki. Isa sa mga dahilan kung bakit nagkakahiwalay, nabubuwag ang relationship ng mag-asawa, magkasintahan dahil sa pakikialam ng mga in-laws, kasama na dyan yung mga magulang. Grace Samaniego, magandang hapon po sa inyo, Ma'am Grace. Magandang hapon po. Sabi niyo po sa aming research, kinokontrol po ng nanay niyo ang buhay po ninyo. Paano pong klaseng pagkokontrol ang ginagawa po ni Mother? Kada po kasi makikipagrelasyon ako, nagagalit siya tapos pati yung pagdidesisyon sa anak ko, siya lagi po yung nasusunod. Parang wala na akong karapatan dun sa anak ko. Gusto ko lang po kasi makuha yung anak ko na ayaw niyang ibigay. Ngayon po kasi may gap po kami. Nangyayari po, pilit niya po kaming pinapaalis dito sa tinitira namin. Wala naman po kami pupuntahang iba kasi yung nakarelasyon pong lalaki, iniwan na po ako. Buhat nung chinat niya ng kung ano-ano. Ma'am, bakit kayo iniwan nung una niyong karelasyon na lalaki? Kasi po, inaway-away din ng nanay ko. Sinong may-ari ng bahay na tinitirhan niyo ngayon? Ate ko po talaga. Ngayon po, may ginawa pong hindi maganda yung nanay ko na pinangalan niya yung bahay na to sa kanya. Kaya nalaman ng ate ko na hindi na sa kanya nakapangalan to. Since nasa Japan po kasi si ate, parang si mama po yung parang namahala. Kaya so yung title niya ngayon, ma'am, nakatransfer na sa kanya? Totally? Pinatransfer niya po na hindi alam ng ate ko. So ngayon, gusto ko nang palayasin niya ng nanay mo? Pinapalayas po kami ng panganay ko. Magpa-file po sana po kami ng kaso kasi yung nanggulo po siya dito, sumugod siya. Sinaktan niya yung panganay ko. Naku! Child abuse. Ilang taong panganay niyo po, ma'am? 17 years old po yung anak kong panganay. Tapos po yung magpa-file na kami kahapon, ang binigay kasi sa akin ng barangay is yung endorsement lang. Pero ang sinasabi sa Mendez sa police station po, CPA daw po ang kailangan. Certificate to File Action. Okay, ma'am, ganitong gawin natin. Baka pwedeng wag na tayong humantong sa dimandahan, baka pwede ko kayong pag-ayusin. Susubukan ko po. Ano po? Ito naman talaga ang pakay namin na pag-ayusin kayo, nagkakagulo na magkakamag-anak habang maaari. Pero kapag hindi ko kayo nakapag-ayos, then dimandahan na ito. At ako po mismo nagbibigay sa inyo ng pangako na hindi kayo mapapalayas dyan, especially sa panahon ngayon ng COVID. Don't worry about that. Maliban na lang kung talagang sobrang tindi ng dahilan ng kanyang pagpapalaya sa inyo. Nanay LV? Yes. Ma'am, pinapalayas niyo na po si Grace? Ang hinihintay ko lang yung pagpakumbaba niya. Pagpakumbaba naman siya dahil lahat na lang ng ginawa ko sa mga anak niya, ako nagpalaki. Kumuha siya ng Amerikano, pinayagan ko siya makilive-in. Pagkatapos, ito lang may nag-birthday ako, kasama ko pa yan. Siya pa nagatid sa anak niya rito, sir. Nalaman ko, wala namang bagoong, sabi ko na hindi nangamoy. Tapos sasagutin niya ako last year pa, nagpag-ilawalay siya doon sa addict na nakakasama ng apo ko sa pagtulog. Puro kalaswaan ng nakikita sa kanila. Tama ho ba yung ganung ginagawa niya? Hindi ko ayaw ibigay ang anak niya. Andito lang ako. Sorry. Mama, sorry. O hindi na ako ulit. Wala na kami. Tapos sasabihin niya agad-agad wala na sila. Eh nakita ko pa silang magkasama. Ito lang June. Okay. Sinungaling ho yan, sir. Right. Sinungaling na bata yan. Lahat binibigay ko sa kanya. Tinatira ko siya doon sa bahay ng anak ko, naging bahay niya, pero sinalo ko po yun. Kasi ibibigay na yun sa ibang tao. Homeowners lang po yun, hulugan ng bayad. Eh sabi doon, ate, ikaw naman naguhulog, ilagay mo na, total anak mo naman yan. So hindi ko naman kinakamkam yan, sir. Okay. Inuhulugan ko pa yan hanggang ngayon, hindi ko kinakamkam yan. Alam mo ang purpose ko, hindi ko bibigay sa kanila. Sa mga abo ko ibibigay yan, hindi sa kanila. Ganun po yan. Tapos kukuha siya, addict na, pagkatapos ng Amerikano, na binubugbog siya, andun ako para akong asong sunod ako ng sunod sa kanya. Ma'am, nabanggit nyo kanina nangangamoy bagoong. Ano po yung nangangamoy bagoong kay Grace? Yung niya dito sa kinasama niya na naman tong huli. Kaya ako siya pinalipat doon sa bahay ng kapatid niya para intindihin niya yung anak niya. Oh. Para magkasama sila. So, kahit na nandyan siya, hinahatid-hatid niya pa rin dito yung bata. Sige tapos po. hinahatid daw sila ng pagkain doon. Ano po nangyari doon sa kanyang karelasyon na Amerikano noon? Pinadeport ko nga po yun. Inano ko sa immigration. Ba't mo po pinadeport? Binubugbog siya. Lasinggero pa ho. Eh may nagsabi, nag-a-addict din daw yung Amerikano na yun. Sana nga maayos na siya. Pero hindi, inuwi niya pa rin yung anak niya dito. Tapos nag-promise siya, kinuha ko siya sa ospital.
Sabi niya hindi na siya uulit. Kasama nung anak niyang panganay na hindi na siya uulit. Pero ano nangyari? Within 2 to 3 days, tinakasan kami uli dito sa bahay. Sumama dun sa Amerikano. Kasama pa ba ako sa ginagawa ko sa kanya? Hindi ko inaano karelasyon niya. Yung karelasyon niya ngayon na addict na yan, pinasasama ko na siya doon. Hindi ko naman siya kinukontra dyan. Basta inaayos ko ang kalagayan ng apo ko. Kasi puro palaki ko lahat yan ng anak niya. Yung kaluswaan nila, nakikita ng bata, ng bunso niya. Tama ko ba yan? Ako, andito na ako, ma, sorry, ma, please. O, na gano'n. Hindi ba pwedeng pag-usapan yan sa barangay o sa ano? Bakit ganyan ginagawa? Pinadala niya akong pulis, pinadala niya akong barangay dito kasi nga, senyor, hindi ako makalabas. Apo, ma'am. Tapos dito naman mo ako. Ma'am, naintindihan ko na kay ma'am. Grace, base sa mga sinabi ni nanay, siya po ang inyong guardian angel, siya po ang inyong savior palagi. So, lumilitaw na ikaw may problema rito. Una, doon sa Amerikano, kaya siya nakialam kasi addict pala at binubugbog ka palagi. Tama nga lang naman gagawin niya bilang isang nanay, kailangan i-save ka niya doon sa malaimpyanong relasyon mo sa Amerikanong addict. Pangalawa, hindi ka pa nadala doon sa addict na Amerikano, itong pangalawang karelasyon mo, addict na naman. Mukhang mahilig ka ata sa addict o magnet ka sa mga addict. Sir, kasi po, kung hindi siya nakikialam, magiging maayos naman po lahat eh. Pero binubugbog ka, tama? Hindi. Nasaktan niya po. Lasinggero po, hindi po nag-addict. Lasinggero lang. Lasinggero, pero bugbogero. So, isang beses po nasaktan niya ako. Yun nga po yung nagkaanuhan kami ng sa kutsilyo. Ayaw mo ba yun? Tinutulungan ka ng nanay mo? Kasi binubugbog ka pala, lasinggerong bugbogero? Lagi siyang nakakontrol doon sa relasyon namin. Una pa lang po, pinakilala ko sa kanya na dinala ko sa bahay. Ma'am, anong trabaho ng Amerikano? Sa barko po. Seaman. Opo, seaman po. Okay, dinala mo sa bahay at naglibing kayo. Pinakilala ko muna sa kanya. Since na naghanap kami hinanapan ko siya ng bahay, hindi ko naman siya po pwedeng iwan mag-isa kasi hindi niya naman alam yung lugar. Kasi nga ako yung pinuntahan. So, naghanap kayo ng bahay, nakakita kayo ng bahay. Opo. Nung makita kayo ng bahay, anong ginawa ni nanay? Doon una pa lang kasi may sinabi na siya na para walang ganyan-ganyan po, walang gagawin matimuya, ganyan-ganyan. Nakakontra na siya. Paano nalaman ni nanay na ikaw ay binubugbog na adik o lasanggero itong Amerikano kung hindi ikaw mismo nagsusumbong sa kanya? Kaya siya naman nagre-react lang sa sumbong mo. Yung time kasi nagkakagulo kami, dahil nga po yun sa bata. Napilit kong kinukuha sa kanila nung... Kaninong bata yun? Bata nyo ng Amerikano o anak mo sa unang relasyon pa bago sa Amerikano? Anak ko po yun sa dati kong nakarelasyon. Tama lang, ma'am. Ito pong si nanay mo, itong si Lola, concern lang siya sa kanyang apo. Kahit na siguro sinong nanay, kahit sinong lola, ganun din po siguro maging reaksyon. Nagsusumbong ka kay nanay, natural si nanay mag-react. Siguro sinasabi mo, nay, binubugbog ako nitong Amerikano, nay, lasinggero to. Anong ginawa niya? Tinulungan ka niya, pinadeport niya itong kano. Hanggat maaari po hindi ako nagsasabi sa kanila. Humingi ako ng tulong dun sa pamangkin ko. Tumawag kasi ako sa bahay nila. Kaya nga, so humingi ka ng tulong. Ayan, tinulungan ka ng nanay mo, pinadeport niya yung bugbogerong lasinggerong kano. Sir, paano niya napatunayan na addict yun? Hindi naman po, lahat naman kasi nung sinasabi niya, pinapaniwalaan niya. Ano po itong pangalawang karelasyon niyo, ma'am? Anong trabaho? Nag-grab driver po yan. Okay, Opo. hanggang ngayon? Hanggang ngayon. Kasi kung grab driver siya, then hindi siya addict dahil sa grab, alam ko mahigpit yan. May mga drug testing yan. Kaya paano niya nasasabi? Tapos yung sinasabi niyang kalaswaan, wala ba akong utak para sasabihin niyang nagpapakita kami ng kalaswaan? 2 anak kong babae nandito, sir. Bakit sinasabi niyang ganon? Nanay, yung sa una, sige, nagkaroon siya ng karelasyon ng kano at binugbog siya, lasing, naghingi siya ng tulong sa pamangkin at kayo po ay sumaklolot, pinadeport nyo, fine. Pero itong pangalawa naman, meron siyang karelasyon. This time, mukhang maayos naman ang trabaho, taga-Grab. At alam ko po, I know for a fact, bago maging driver ng Grab, maraming prosesong dinadaanan ang mga nag-a-apply dyan bilang driver. So, hindi naman po siguro na lahat ng karelasyon niya, addict na agad. 2 ang asawa nung driver na sinasabi niyan. Tsaka kilala yan dito na nag-a-addict. Kaya pinalayas nung asawa yan dahil hindi nakakatulong. Yung asawa niya, 3 anak nila. Kaya yung babae pinalayas siya ng lalaki. Ngayon kumuha siya ng kalibin. Kalibin ng lalaki. Tapos siya pa rin. Pang-ilan na siya. Sasabihin na hindi addict yan. Addict po yan. Hindi naman ako papatol sa may asawa eh. Yan ang pinipilit niya na kami. Kami pa. Wala na nga po. Since na chinat-chat niya ng kung ano-ano, iniwan na ako. Mag-iisang buwan na mahigit, sir. Kaya ngayon,
pinipilit niya pa rin na kami, na pinipilit niya nakikipagkita ko na halos ay hindi na nga ako naglalabas ng bahay. Nanay LV, ano kaya kung pabayaan lang natin siya sa mga gagawin niya, total po siya ay nasa tamang edad na, pagdating naman doon sa kapwa ng mga bata, pwede ho natin kontakin ng mga taga DSWD, MSWD, para tutukan, obserbahan at i-monitor yung kalagayan ng mga bata. For the meantime, as far as mismong si Grace is concerned, leave her alone. She's old enough to handle, take care of herself. Tuwing meron po siyang karelasyon, regardless kung yan addict o hindi, dapat na pinapabayaan niyo muna siya, gagawa po ng adjustment o makitungo doon sa kanyang karelasyon, hindi yung palagi ka Sir, nakatutok. madali po magsabi na wala na po silang nung lalaki. Pero meron, nagkita ko pa sila nitong June na to magsama. Tapos mismo dun sa bahay ng lalaki, nakaabang siya. Ano ba naman kasi nungalingan ng sinasabi niyan? Andito lang ako, Gigi. Andito lang ako para dalhin mo pa ako sa ganitong sitwasyon. Nay, anong gusto niyo po mangyari, Nay? Pagkaroon siya ng pagpakumbaba, yung mga magic words na, ma, sorry, ma, pasensya ka na. Okay. So, willing naman akong pabayaan. Tsaka sabi ko, ayoko, nagdyan niya pinapatira yung lalaki. Kaya nga po, pinapaalis ko siya dyan. Sabi ko, sumama siya. Kung willing ang lalaki na ibuhay ang anak niya, buhayin siya. Eh, ang Okay. dami kong asawa, sir. Maraming asawa. Okay. May mga anak pa yun, sir. Naku po, mukhang, Grace, mukhang talagang magnet ka sa mga loko-lokong karelasyon mo. Itong mga partner mo, kung hindi adik, bugbogero, may mga asawa, babaero, lahat na. Eh talagang ito pala si nanay mo, sorry Ma'am Grace ha, lumilitaw na siya yung iyong guardian angel. Ang gusto lang pala ng nanay mo, mag-sorry ka, magpakumbaba ka. Go ahead Ma'am Grace, wala naman ako nakikita masama na magpakumbaba ka, mag-sorry ka kay nanay at bati na kayo. Sumugod, sir. Sumugod pa yan dito para kunin yung anak niya. Samantalang... Pero nay, pasensya na nay ha. Kung tutusin, talagang siya lang may karapatan sa kanyang anak. Nag-iskandalo sila dito. Ma'am, ikaw ay lola at ikaw ay may concern sa iyong apo. Pero kung batas po ang pag-uusapan natin, siya lang po talaga may karapatan sa kanyang anak. Kung halimbawa ikukorte po ito, siya po ipapanigan ng korte at hindi kayo. Maliban na lang kung marami po siya mga ginagawang masasama, labag sa batas na malalagay sa alanganin ng sitwasyon, kapakanan ng baby, then maaari mapupunta sa iyo yung bata. Grace, Yes po. ano kaya magpakumbaba ka na lang, lambingin mo na lang nanay mo. Yan lang naman natin hinintay niya. Ulit na lang ginagawa sa akin yan. Yung ginagawa niya pagmahiya sa akin, sa mga tao dito. Yung ginawa niya sa anak ko, yung ginagawa niya sa akin para nakit ka na may karelasyon ako. Matatanggap ko yun, sir eh. Pero yung sa anak ko, saktan niya. Dinadamay niya yung anak ko. Sinasaktan ba yung anak mo ni nanay? Ng nanay? Sinaktan niya yung nagwala siya dito. Sinaktan niya, hinabaw ng kawali. Nagpa-medical kami dahil pumutok yung labi ng bata. Umaawat lang yung bata. Dahil nga nagwawala siya dito, nagbabato ng mga kawali. Tapos yung ginawa niya sa akin pamamahiya, lagi na lang kada paglalabas ako, makikita niya ako, mura-murahin niya ako sa mga tao. Ayaw niya kasi maniwala na wala na kami ng lalaki na yon. Iniwan na ako. Pinipilit niya pa rin, nakikita niya ako. Hindi na ako halos naglalabas dito sa bahay. Dahil kada labas ko, alam niya na lumalabas ako, may nagsasabi kasi sa kanya. Attorney Garrett, magandang hapon. Ang talagang may-ari ng tinitiran ngayon itong si Grace Samaniego ay yung kanyang sister. Now, Yes, sir. dumating yung punto na itong si nanay nila nag-take over, pati yung sa payment. So, na-transfer ngayon yung titulo dito kay nanay. Ngayon, nanay wants Grace out of the house. At Yes, sir. ngayon ay COVID. Now, may karapatan ba si nanay palayasin itong si Grace? May right po yung mother paalisin po yung kanyang anak dyan sa bahay. Especially considering po na hindi na po minor ang kanyang anak. So kumbaga wala na po siyang obligasyon kupkupin yung kanyang anak dyan. Secondly, yung issue po ng ownership ng house. May legitimate transfer po dahil siya na pala po ang umako sa payment ng bahay. Aha. So ibig sabihin, may right na po ngayon. Oh, kasi siya, Especially si nanay nang take over ng payment eh. Yes, sir. Exactly po. So dahil tinake over niya ang payment, hindi naman sa kanila ang bahay in the first place if hindi po siya nag-enter into that obligation. So kung tutuusin po, may utang pa nga po itong complainant natin dyan sa mother nila. Ayun, okay. Sige, Attorney Garrett, maraming salamat, Attorney Garrett. Yes, sir. No problem. Miss Grace, ang very clear dito, meron daw karapatan nanay mo palisin ka. So kung ako sa iyo, Miss Grace, dalawa lang pwede mong gawin dito. Miss Grace, mag-sorry ka sa nanay mo, wala kang magagawa kasi ikaw ay nasa poder niya, then you abide by her rules.
Now, kung hindi mo kaya yan, lumipat ka, magbukod ka, magsarili ka ng sa gayon, hindi ka na niya pwedeng pakialaman. Yun lang po sa dalawa, mamili ka. Ngayon, kung ayaw mo umalis dyan, then sumunod ka sa patakaran niya kung ano yung gusto niya. Pasensya ka na kasi nandiyan ka nagsisiksik eh. Kaso nga hindi naman talaga sa kanya to, sir eh. Bam! Kasasabi lang po natin ni Garrett na since yan ay nasali na sa pangalan ni nanay, then siya na pong may karapatan sa bahay na yan. Kung ano mang gusto niya sa bahay na yan, masusunod. Malinaw pa sa sikat ng araw, Miss Grace, na pwede kang palang palayasin dyan ng nanay mo. So wala ka talagang choice. Ma'am, sabi ng mga netizen, ilong mo lang daw nakikita. Baka pwedeng ma'am, ibaba mo para pati mata mo makita. Yung butas ng ilong mo lang daw nakikita. Ma'am, sorry ma'am, sabi ng mga netizen, te, yung butas ng ilong mo na nakikita namin, pwede ba yung butas na mata mo naman? Mga netizen, pilosopo eh. Miss Grace, so alin ang pipiliin mo? Susunod ka sa gusto ng nanay mo or umalis ka dyan at magbukod ka ng sagay, wala nang pakialam ng nanay mo sa'yo? Ibibigay niya ba sa akin yung anak ko, sir? Ibibigay niya, natural, 1 million, trillion, zillion % makukuha mo yung anak mo. Pero kung ayaw mo umalis dyan sa bahay na yan, sumunod ka sa mga kagusto niya, otherwise pwede kang palayasin anytime. Ngayon pa lang, halimbawa, alis ka sa bahay na yan, makukuha natin yung anak mo, nakapikit. Habang sumasayaw si Carol, si Odette, si Shari, si Rose, makukuha natin baby mo. Pero wala ka dyan sa bahay ni nanay. Ngayon, kung gusto mo dyan sa bahay ni nanay, mag-sorry ka sa kanya. Kasi yun lang ang gusto niya eh. Mag-sorry ka lang eh. Kumbaga, medyo ibaba mo yung konti yung fried chicken. Masyado mataas atang fried chicken nyo, te. Magpapangako niya ba na hindi niya na ako papakailaman? Aba, hindi ko masasabi yan. Hindi ko naman kabisado ugali ng nanay mo. So, hindi ko malalaman. Kaya nga yun nga po eh. Para masunod nga yung gusto mo na hindi ka na pwedeng pakialaman, yun na nga ino-offer ko, magbukod ka na lang. Aso nga sir, sa panahon kasi ngayon, natanggal ako sa trabaho dahil sa pandemic eh. Then, kung gano'n, natanggal ka sa trabaho dahil sa pandemic, nakikisiksik ka kay nanay, then you have to follow her rules set forth by nanay dyan sa bahay niya. Kung anong gusto niya, yun ang masusunod. Pag sinabi niya, sit, sit ka. Pag sinabi niya, jump, jump. Pag sinabi niya, bark, bark. Hindi ko kasi naiintindihan eh. Ma'am, hindi ma'am. Ma'am, sorry ma'am. Ma'am, in-explain na po ng abogado. Hindi ko na pwedeng ulitin pa. Pag sinabi ni nanay, sayaw, sayaw ka. Lundag, lundag ka. Upo, upo ka. Bark, bark ka. Kasi bahay niya yan. Kung ayaw mo sundin yung mga sinabi niya, then lumipat ka na yung bahay. Okay ma'am? Kasama yung taga-grab na sabi mo na pinapakialaman kayo, then magbukod kayo ng taga-grab. Kanino ako sasama? Wala naman akong sasamahan na iba. Well then, sumunod ka sa gusto ni nanay. Habang buhay na lang, sunod-sunuran sa kanya. Ayaw mo maging habang buhay sunod-sunod sa kanya, then lumayo ka. Kumuha ka ng sarili mong tirahan. Yun lang. Ayaw mo mag-sorry kay nanay? Sorry naman po, kaya lang, ang gusto ko lang, tigilan niya na yung ginagawa niya sa amin. Ma'am, ang kulit niyo po ma'am. Hanggat nandiyan kayo sa poder niya, meron siyang karapatan na pakialaman ang buhay mo. O, ano pong gusto niyo mangyari? Magsusorry ka na at susundin mo yung patakaran niya or alis ka na dyan at tutulungan ka namin na makuha yung anak mo? Yung anak ko po, gusto ko makuha. Pag makuha mo yung anak mo, alis ka na dyan. Bigyan niya pa ako ng panahon. Kasi, okay, so bigyan ka sa tamang panahon. So bago dumating yung tamang panahon, kailangan mag-sorry ka muna. Nay! Yes, sir. Oh, kanina ka pa nakikinig, Nay. Anong reaksyon niyo, Nay? Gusto ko in person, mag-sorry siya sa akin. Okay. Wala namang problema. Diyan siya titira. Intindihin ko pa sila ng anak niya. Wala namang problema eh. Kaya lang napakalaki ng pride niya. Fried chicken. Hindi ko maintindihan sa kanya. Oh, yun naman. Ayaw niyang pasakop sa akin. Sabi ko, lumayas ka dyan. Bumukod ka. Nang hindi ko nakikita yung lalaki niya. Sige, yung mga apo ko nagkukwento sa akin. Yung apo kong bunso dito. Hindi naman namin ito tinuturuan. Kung ano-ano sinasabi na kalaswaan na hindi dapat namin malaman na nalaman namin sa bata. Nay, ano pong mensahe mo sa kanya? Meron ka raw gustong sabihin sa anak mo? Oh, yes, sir. Gigi, wag mo nga akong dalhin sa hindi maganda, Gigi. Alam mo, ugali ko, ang bait ko sa mabait, Gigi. Kung gusto mong wag kitang pakialaman, umalis ka doon. Yun lang. Pwede yung anak mo, ako mag-ano dito hanggang magtapos to ng pag-aaral gaya kung ano yung isang anak mo. Pero bahala ka dyan sa isang anak mo dyan. Gigi, andito lang ako, Gigi. Pati mga kapatid mo. Lahat ng kasinungalingan mo. Lahat ng kasinungalingan mo. Lagi ko na lang inaano. Hindi ko na kinakayang ginagawa mo sa akin. Umalis ka! Papahiya mo sa akin. Kaya nga, ayaw ko na. Umalis ka na. Lahat na lang kinakayan. Kayanan mo. Umalis ka na lang. Kaya nga, pinapalayo kita.
Pinapalayo Alam ko, kita. malaki utang na loob ko sa'yo. Pinaglalaban ko naman yung anak ko. Hindi mo ba Dahil alam yung sinaktan mo pagsugod mo anak ko. rito? Muntik na ma-stroke dito, mali mo. Sabi mo sa akin, Ha? hindi naman totoo. Gigi, ikaw ba ay magsusorry o hindi? Basta baguhin niya yung pagtrato niya sa akin, sir. Ma'am. Willing ako mag-sorry. Willing ako mag-sorry, sir. Okay, so go ahead. Mag-sorry na po kayo. Kung ano man yung lahat ng nagawa ko. Hindi ko naman nalilimutan lahat yun eh. Tinadanaw ko ang utang ng loob yun eh. Kaya lang, yung ginagawa mo sa akin, sana maisip mo rin. Ma'am, sana maisip mo rin balang araw, dahil nanay ka, pag lumaki yung mga anak mo, sana wag kang gayahin. Kasi ang tigas ng ulo mo, ang taas ng fried chicken mo. Ayaw mo talaga magpakumbaba sa nanay mo. Dahil nanay mo naman pala, gumagawa lang ng kabutihan para sa iyo. Ngayon kung sa tingin mo masama si nanay mo, then umalis ka sa poder niya. Di po ba ma'am? Yun lang po yun ma'am eh. Na, magpakumbaba ka na ma'am. Yun lang po kailangan pala ni nanay oh. Magpakumbaba ka. Nay, Ay, magpapakumbaba na siya. Sige, punta siya dito, sir. magpunta dyan. Sige. Oo. Sasamahan po namin siya dyan. Gusto ko makita na kayo po'y magyakapan, magmamano siya sa inyo at magsusorry. Okay, Nay? Okay sa inyo? Kung talagang wala na sila nung lalaki niya. Okay. Ma'am Gigi, ang gusto ni nanay, hiwalayan mo na yung may asawang babaerong adik na taga-grab daw, sabi ni nanay. Kay nanay galing yun ha. Wala na kayo. And then pangalawa, then you have to obey her rules. Yung gusto niya na matupad sa pamamahay niya. Pangatlo, mag-sorry ka. Sasamahan ka namin kinanay. Okay po. Talaga po, wala na kami. Wala na kami nun. Okay. Explain mo yung kananay. Tapos, syempre, makikinig naman si nanay. At pagkatapos, mag-sorry ka ng husto, todo-todo. Okay ba yun, Nay? Sinabi ko, Nay? Yes, sir. Oh, sige. Pati dun sa ama-amahan niya po, sir. Kailangan mag-sorry din siya kasi muntik na ma-ospital. Sa sobrang konsumisyon. Oo, bedridden na po yun kasi. Nako. Gawa na lang mag-ina, nagwala sila dito eh. Hindi lang mapatulang kasi hindi naman ibang tao sila eh. Okay. Naintindihan ko po, Nay. Sige po, darating po dyan si Grace, si Gigi. Sasamahan po namin, Nay. Okay, Nay? Oo. Pinaano niya pa ako dito, nakakahiya naman sa inyo. Hindi, ma'am. Nay, okay lang sa akin, Nay. Sanay na ako sa ganito. At least, Nay, nalaman ko na yung totoo na may problema ho talaga pala, Nay, si Gigi. Wala ho kayong problema, Nay. Magkakaproblema na lang, Nay, kung halimbawa siya ay umalis na, wala na sa poder ninyo, and yet sinusundan mo pa rin siya at dinidiktahan. Ayun na, yes, oo. Yun ang magkakaproblema. Sa ngayon, wala pong problema. Siya may problema. Wala kayong problema. Okay, Nay? Abo. Salamat po, Nay. Salamat din po, sir. Opo, madam. Thank you. Ma'am Gigi, ha? Sasamahan namin kayo para pag-ayusin kayo ni nanay, okay? Salamat sa'yo. Rapi tulpo, isang taong hindi